one star, Eileen Haranilla. Good morning, everyone. Good morning. First time ko po kaya medyo nininervous pa ako. Last night, ay pakilala na ako. Ako po si Eileen Haranilla from Team Rose from Cavite. And gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Faith sa opportunity po na binigay niya po sa akin ngayong araw. I'm a registered nurse. 10 years ago, nagtrabaho po ako sa hospital. And after 1 year, nung nag-asawa po ako, give up ko na po yung career ko. At naging nanay na lang po ako. Nung naging nanay po ako, iniisip ko is kailangan kong gawin because if you have husband na OFW at nagsettle kayo sa lugar na hindi po ninyo kinalakihan, wala po kayo kakilala, kailangan mo pong tumayo sa sarili mong paa. And I gave up my career for my children. And then, pero yung pagiging nurse po, nasa heart ko po yun. Hindi ko po yun pinalimutan. And after 10 years, nung na-invite po ako ng growing manager ng asawa ko, kasi nalaman niya na mahilig po ako mag-business. Hindi ko po alam wala po akong idea sa stem cell kahit nurse po ako. Kasi 10 years na po akong hindi nag-work. So, dahil nahihiya lang po ako sa growing manager ng asawa ko, pumunta po ako doon sa restaurant, and then Ma'am Rose did the OPP. Actually, that time, wala po akong naintindihan. Kahit nurse po ako, kasi sabi ni Ma'am Rose, di ba ma'am, nurse ka, ganyan-ganyan. Opo, pero totoo, wala po talaga akong naintindihan. Ano ko lang po is, naisip ko that time, nung dinidiscuss sa akin yung OPP, is my father-in-law. Kasi he suffered 2 times stroke, and mabagal na po talaga siyang maglakad. And I remember na sabi ng asawa ko, baka ito na lang yung last time na pupunta siya ng Manila, kasi baka sa susunod, hindi na nila kayang mag-travel. So that time, naisip ko, hindi po business. Ang naisip ko po ay kung paano ko matutulungan yung father-in-law ko, and then natuwa po kasi ako dahil naisip ko po sa pamamagitan nito, magagawa ko pa rin yung pagiging nurse ko. Na makatulong po sa ibang tao. Hindi po sa bedside, pero sa labas po ng hospital. Yun po yung unang-una kong naisip. At nung first, that was October 26. And pag uwi ko po, sinabi ko sa husband ko na, ay, may discuss sa akin si mama, may in-offer, ganito, ganyan, ganyan. Tapos ganito yung price. So, hindi po nagsalita yung husband ko. And then, I decided na kukuha na lang po ako ng hindi niya nalalaman. Kasi gusto ko po i-try ko talaga sa father niya. And wala pong product that time, sold out. And tanong po ako ng tanong kay Ma'am Rose, ma'am, kailan po tayo makakapag-product? Kasi excited po ako na ipatry doon sa father-in-law ko. And then, November, nung nagkaroon po ng product, sabi ko sa husband ko, makikipagpunta po ako kay Miss Rose, ay kay Ma'am Mean. Sabi niya, bakit? Kasi nag-avail ako. Nabayaran ko na. Kinaskas ko na lang po muna. Kasi, di ba po, pag tayo, nagsabi sa husband natin ng ganung amount, hindi po yan agad-agad mag-say yes. Pero, that time, I decided na dahil gusto ko po talagang i-try na maging okay yung father-in-law ko, ginawa ko po yun
kahit hindi po pumayag yung asawa ko. And then, that time din, in November, umuwi po ako ng Palawan, dala-dala ko po yung set. Dahil excited po akong ipatry sa father-in-law ko, pinatry ay diniscuss ko din po sa tita ng asawa ko. Business woman po ito na may dinaramdam. And then sabi niya, sige nga, Aileen, paliwanag mo sa akin para kumuha ako dyan. Anong sasabihin mo sa akin para maniwala ako sa'yo? Ang hirap po kasi hindi ko po alam mag-OPP. Ang alam ko lang yung Xerox po, binabasa ko po. Tapos, sabi ko sa kanya, Auntie, wala po akong masasabi sa inyo, kundi long life. Yun lang po. Kasi hindi ko po talaga alam ang OPP. Kinabukasan po, sabi niya po sa akin, Aileen, gusto kong mag-try. And then, kumuha po siya agad ng 1 set. Nang hindi ko po na ipaliwanag sa kanya kung ano ang meron sa 4th year, sa stem cell. And dahil po sa tiwala niya po sa akin, gusto niya pong itry. Dahil maliban sa nurse ako, ang tiwala po ng tao sa atin, kahit hindi pa po natin na ipapaliwanag sa kanya ng gusto, kapag nag-build ka po ng trust, agad-agad po, maniniwala po yan sa atin. And November, December, Thailand came. Sabi naman ni Miss Rose, Ma'am, pupunta tayo ng Thailand. Ito na naman. Kailangan ko na naman mag-book ng ticket nang hindi na naman alam ng husband ko. 1 week po muna, saka ko sinabi na baka pwede akong sumama. Baka sakaling pumayag siya. Pero nung sinabi ko po, may ticket na po ako. Kaya wala na rin po ulit siya magagawa. Pumunta po kami ng Thailand. That gala dinner, nung nakita ko po yung mga Pegasus, I'm crying. Kasi, that was my uniform. The white uniform. And nakita ko po yung purpose ko. Kung bakit nagdesisyon ako agad nang hindi ko konsulta sa husband ko. Dahil nakita ko para po ito sa sarili ko. Dahil yun po ang sinumpaan kong tungkulin, yung makatulong sa ibang tao, lalo na sa may pag-uwi ko po ng Pilipinas, na-inspired na naman ako sa Thailand. Sabi ni Miss Rose, Ma'am, pasok ka ng 3 days, 2 nights. Sabi ko, Ma'am, hindi ko alam pa ang papayagan ako kasi walang cellphone. Nag-oo na po ako kay Miss Rose kasi bawal mag-say no. Pero hindi pa po ako nagpaalam ulit sa husband ko. Pag-uwi ko ng Pilipinas, saka lang po ako nagpaalam na nag-enroll na po ako sa 3 days, 2 nights. Sabi ko, walang cellphone yon. Pagbigyan mo na ako. So wala na naman po siyang nagawa. Sabi niya, Kes, daw po mag-away kami. Go. So pumasok po ako 3 days, 2 nights. And mas lalo ko pong sa sarili ko na yung profession ko na minahal ko noon, na kinalimutan ko para sa mga anak ko, gagawin ko. Dahil yun po ang gusto ng heart ko. At sinupportahan po ako ng husband ko. Kaya, marami na rin po akong natulungan. Sa family ko, nakita ko po sa father-in-law ko, sa sarili ko po, na sobrang laki po ng tulong. Yung makapag-share ka lang po sa ibang tao, hindi mo po man kailangan, pero baka sila kailangan nila o yung relative nila. Nakakatuwa po na yung dying na, like my helper, this March,
pinauwi ko po siya kasi sabi po ng nanay niya hindi na po ito aabutan ng birthday niya. Ang birthday niya po is March 26. Sabi ng asawa ko, pauwiin mo na kasi 2 kutsara na lang po ng kanin ang kinakain at bedridden na po. So pinauwi ko po yung helper ko at pinadala ko po yung isang bote na hindi ko po alam kung talagang makakatulong pa. Pero that day po, nung araw po na pinainom niya, 2 capsule pa lang po, yung mga pumipilantik na niyang kamay, nag-straight po agad. Nung gabi, pinainom po niya yung 2 kutsara po na subo. Ngayon po, kumakain na po kung gano'ng karami yung kinakain niya. At ang maganda po doon, yung pagdating niya is gumaganon siya. Ngayon po nakakapagsalita na po siya. Doon ko po nakita yung purpose ko. 19 years ago, nung namatay po yung father ko, nasa hospital po ako. 2nd year college, wala pa akong magawa kasi hindi ko po alam kung paano siya tutulungan makasurvive. Ngayon po, nakita ko po, hindi ko man po natulungan yung father ko, but yung mga taong may mga tatay na gusto kong mag-survive, alam ko matutulungan ko po ngayon. Hindi po talaga madali ang leeway. Kasi time, effort, rejection. Isa lang po yung natutunan ko, acceptance. Kasi pag hindi po natin in-accept yung araw-araw na dumadating na challenges sa atin, mahihirapan po tayo. At isa lang din po yung natutunan ko sa leeway, don't say no, keep going. Sobrang nagpapasalamat po ako dahil nakilala ko si Leeway. Hindi po para kumita ng pera, kundi para ipagpatuloy yung naumpisahan kong profesyon at pinanumpaan kong profesyon noong pinangarap ko po ito. Sabi nga po sa Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Thank you so much for this opportunity. Hindi ko man po alam kung saan po papunta. Ang alam ko po, excited po ako para tulungan po yung mga tao na sa labas. Hindi man sa loob ng ospital, ako nagtatrabaho ngayon. Pero po yung sa labas ng mga tao na gustong magkaroon ng hope, alam ko po matutulungan ko po sila. Maraming salamat.